Magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay natin na hindi kumpleto ang tanghalian kung hindi nakakapakinig sa programa na Barangay Love Stories. Gusto ko lamang pong sabihin na isa ako sa mga libo-libo ninyong listener na nung una ay aminadong tahimik lang at kontentong nakikinig sa mga umi-air ninyong istorya. Pero hindi nagtagal ay nakita ko na lamang ang sarili kong aktibong nagbibigay ng payo at komento sa mga tampok ninyong kwento sa live at online para sa mga kabarangay natin na nangangailangan nito. Yun din po ang dahilan kung bakit ako nag-decide na sumulat sa inyong istasyon. Pero bago ko po umpisahan ang kwento ko ay gusto ko po munang sabihin na may pagkasensitibo ito at may ilang detalye akong babaguhin para na rin sa privacy ko at ng mga taong sangkot dito. Hiling ko lang na sana'y lawakan ng mga kabarangay natin ang kanilang pangunawa upang mapakinggan ng buo ang istorya ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Paulina. Taga Pasig, 30 years old, may 5 anak. At kinakasama na ang pangalan ay Dado. Isang kahig, isang tuka. Ganyan ko po ilalarawan ang pamumuhay namin simula noong nagsama kami sa isang bubong matapos niya akong mabuntis sa panganay namin, Papa Dudut. Tapos ay taon-taon na akong nanganganak. Kaya naman mas lalo kaming nalugmok sa putikan at kahirapan. Mabait naman po si Dado, nagtatrabaho siya bilang truck driver sa isang planta sa Rizal. Pero napakababa po ng kanyang sinasahod. Pareho po kaming laki sa hirap. Ulila na siya sa mga magulang at tanging ate na lamang niya ang bubuhay sa kanilang magkakapatid noong araw. Elementary lamang po ang tinapos ni Dado samantalang ako ay nakatungtong naman sa high school. Tubong Danao sa Cebu po ang pamilya ko, Papa Dudut. Doon ako pinanganak at lumaki bago ako sumama sa tiyahin ko sa Maynila para sana mamasukan ng trabaho. Bago ko po nakilala si Dado ay serbedora ako sa karinderya at lugawan ng tiyahin ko. At madalas na doon kumakain ang kinakasama ko kaya nagkakilala kami. Nauwi sa ligawan ng simple naming pagkakaibigan na aminin kong nung una ay ayaw ko. Kasi hindi pag-aasawa o pagbo-boyfriend ang priority ko. Gusto kong magtrabaho ng mabuti para makaipon ng pera at makapagpadala sa mga magulang ko na naiwan sa Cebu. Pangalawa kasi ako sa 7 magkakapatid. At maliliit pa ang mga sumunod sa akin. Pero aminado po ako na nadala ko sa matatamis na salita ni Dado at naging mapuso kaya nakumbinsi niya akong sagutin siya. At sa huli pumayag akong isuko sa kanya ang bataan. Itong 2,000 para sa upa, itong 500 sa tubig, tapos itong 800 sa utang sa tindahan. Pero kulang pa rin pala. Paano kaya to? Hi baby ko! Mwah! Dado, ano ba? Kita mo na may ginagawa yung tao eh. Bakit ang sungit mo? Kinis ko lang naman yung baby ko. Hindi na ako baby. Tsaka tigil-tigilan mo nga pagtawag-tawag sa akin yan. Sungit talaga. Ano na naman bang kasalanan ko? Sige nga. Tinatanong mo pa, ha? Siyempre, para alam ko, di ba? Kahit naman malaman mo, wala ka pa rin ginagawang paraan para di na ako magalit sa'yo. Ano na naman ba kasing problema mo sa akin? Kakabigay ko lang ng sweldo ko sa'yo, galit ka pa rin? Sinong di magagalit? Kulang na naman tong binigay mo sa akin. Ni halos wala nang matira pambili natin ng bigas, panggatas at pang-diaper ng mga anak mo. Yung pangatlo mo, bibilan ko pa ng gamot kasi malambot ang dumi. Paano ko pa yun magagawa? Kakarampot lang itong binigay mo. Sa upa lang at sa tubig, said na tayo. Ay, pasensya ka na. Ngayong cut-off kasi yung medyo malaking kaltas sa amin. Tapos naghulog pa ako dun sa kinuha kong cellphone sa kaibigan ko. Yan ang nga bang sinasabi ko. Laki rin pakinabang sa atin ng perang binabayad mo dun sa pesting cellphone na yun. Sinabihan na kasi kita na huwag kang padalos-dalos sa pagkuha ng hulugan. Pagtatalunan ba ulit natin to, Paulina? Di ba nag-usap na tayo tapos pumayag ka na? Oo, pero mapilit ka
kasi. Para kang batang nagmamaktol nung unang beses kung sinabi na hindi. Nakakairita ka. Sira na naman kasi yung cellphone ko. Kailangan ko rin yun sa trabaho. Eh di sana yung mas murang kinuha mo, hindi yung gusto mo pala talaga yung mamahalin. Oh, kita mo? Kinakapos tayo ngayon. Nandito na to eh. Tsaka nakakadalawang hulog na ako. Ayaw naman ipabalik sa akin to kasi kasama sa kasunduan na walang balikan. Ilang buwan mo pa ba yan huhulugan? Mga 6 pa, baby. 6 na buwan pa tayong magtitiis sa gutom dahil sa kapulpulan mo, Dado. Hindi naman tayo magugutom kasi nagtatrabaho ako. Pinagmamalaki mo sa akin yung trabaho mo na may kakarampot na sweldo at mas lamang pang thank you sa mga overtime mong di nababayaran? Ay, nagsabi na naman ako sa HR. Ilalapit daw sa management yung mga overtime ko na di pa nababayaran. Parang nung nakaraang buwan pa yung pagsasabi mo hanggang ngayon wala pa ring balita. Makakaraos din tayo, baby. Huwag mo sabi ako baby. Paulina naman eh. Ikaw kumausap doon sa may-ari ng tindahan na inuutangan natin. Sabihin mo kalahati lang mababayaran natin kasi wala pa tayong pera. Ayoko na lumapit doon dahil panay parinig sa akin na utangera raw ako at di marunong magbayad. Mas lalo namang ayokong kausapin yun. Napakasungit nun, mamaya masakal ko pa yun eh. Ikaw ang masasakal ko kapag hindi mo ginawa. Sabi ko nga, pupuntahan ko na para kausapin. Dalian mo! Tulad ng sinabi ko, mabait si Dado. Hindi niya ako kailanman sinaktan o pinagsalitaan ng masama at masakit simula noong nag-live-in na kami. Mahal na mahal po niya ako, Papa Dudut. At mas lalo kong naramdaman ang pag-ibig niya sa akin noong nagkaanak kami. Kaya lang ay masyado siyang mainit sa kama dahilan para magkasunod-sunod ang mga anak namin. Katwiran niya sa akin noon ay mas marami, mas masaya. Akala ko ay totoo yun hanggang sa maranasan naming magutuman ng mga anak niya dahil sa mababa, kulang at kung minsan ay delay niyang sahod. Ilang beses na rin ako noong nagmakaawa sa mga kapitbahay namin para lamang makautang ng pera upang maibili ko ng gamot ng mga anak ko noong minsang nagkasakit sila. Kung wala akong mautangan, sa center ang punta ko, Papa Dudut, para manghingi ng libreng gamot. Maraming beses din niyong napagsalitaan kami ng hindi maganda ng may-ari ng tindahang inuutangan namin. Kasi abot na raw po sa kabilang barangay ang listahan namin at nagbantang irereklamo na kami kung sakaling hindi pa kami makakapagbayad kaagad. Simula magkaanak kami ni Dado ay hindi na po ako nakapagtrabaho, Papa Dudut. Sino ba namang nanay ang magagawa po yun nauubos na lang ang oras ko sa pag-aalaga ng mga anak namin. Yun po ang malimit kong reklamo kay Dado kasi kahit gaano ko kamahal ang mga anak namin, dumarating po talaga yung punto na nabuburyong ako. Napapagod at naiiyak na lamang sa sulok ng bahay namin, lalo na kapag sabay-sabay silang nagtatantrums. Wala naman po akong maiwanan sa kanila kasi nasa probinsya ang mga magulang ko at ayoko na po silang idamay sa kapalaran ko. Galit naman sa akin ang tiyahin ko dahil inuna ko pa raw pong lumande kaysa magtrabaho at mag-ipon ng pera. Sa kabilang banda ay maraming nagsasabi na maswerte na ako kay Dado kasi mahaba ang pasensya niya. Mahinahon at hindi ako sinasaktan. Katulad ng ibang babae na kulang na lamang ay gawing punching bag ng mga mister o kinakasama nila. Naisip ko rin naman po ang bagay na yon, Papa Dudut. Pero aanhin ko ang isang katulad ni Dado kung mas lamang yung gutom at kahirapan namin ang mga anak niya kasama siya. Doon ko napagtanto na hindi sa lahat ng pagkakataon ay mapapakain kami ng pagmamahal niyang yon. Lalo pa't lumalaki ang mga anak namin at mas dumarami ang pangangailangan nila. Hindi ko po alam kung naiisip yon ni Dado kasi sa nakikita ko ay kontento na siya sa trabaho niya at sinasahod. Magdasal na lang daw kami at umasang magkakaroon ng himala para kami ay umasenso. Kaya hindi niyo ako masisisi kung lagi akong galit sa kanya at mainit ang ulo. Relihiyoso po si Dado. Linggo-linggo siyang nasa simbahan ng Antipolo para magdasal at mamanata. Ako naman ay hindi masyadong palasimba pero naniniwala ako sa Diyos. Kaya lang dahil sa sitwasyon namin, aminado akong mas lumayo ako sa kanya. Kaya nga nang makilala ko si Aubrey,
bagong lipat na tenant sa katapat naming paupahan na hindi nagtagal ay naging close friend ko. At matapos kong makita na ibang iba ang estado ng buhay niya kasi single siya at walang responsibilidad, bukod sa sarili niya ay nagkaroon po ako ng kaunting inggit sa puso at pagsisisi. Nasanay asensado na ako kung wala lang akong kinakasamang mahinang dumiskarte o mga anak. Sensya ka na, Aubrey. Makalat bahay namin, ha? Di na ako makapagligpit eh. Tinatamad na kasi ako, kinakalat din naman ang mga anak ko. Naku, ayos lang yun. Ako nga na walang anak, makalat yung bahay. Pero naglilinis naman ako pag sinipag ako. Buti ka nga may choice kasi wala ka namang anak. Di katulad ko. Nakalima na agad kami ni Dado. Ilang taon ka na nga ulit? 25 pa lang ako. Bata pa. Oo nga, pero di naman ako makapagtrabaho kasi sino mag-aalaga sa mga anak ko? Wala naman ako maiiwanan. Sa bagay, mahirap nang magbili ng mga anak sa ibang tao, lalo sa panahon ngayon. Maraming abusado. Kunwari santa pero demonita pala. Marami akong napapanood na ganyan sa balita kaya nakakatakot. Oo, pero hindi naman yun ang pinoproblema ko kasi wala naman talaga kaming pera para kumuha na mag-aalaga sa mga anak namin ni Dado. Kapos na kapos kami. Daig pa namin yung mga manok na isang kaig, isang tuka. Pero masipag naman kinakasama mo, 'di ba? Lagi ko nga siyang nakikitang pumapasok sa trabaho. Swerte mo nga sa kanya kasi yung ibang lalaki dyan, napakabatugan. Nagpapalaki lang ng anes nila tapos sila pa may ganang manakit ng asawa o karelasyon? Masipag nga pero kulang sa diskarte. Aanhin ko naman yung sipag niya kung kulang at mababa naman lagi yung sahod na binibigay niya sa akin. Alam mo, inggit nga ako sa iyo eh. Kasi buti ka pa. Nakukuha mo pang magpariband ng buhok. Tingnan mo buhok ko, sabog na, pangit pa. Hindi na madaan sa conditioner tapos bihira pang nasasayaran ng shampoo. Hindi naman halata, okay lang yan. Saka huwag kang mainggit sa akin. Kung gusto mo, ipapasok na lang kita sa racket ko. Para naman may pampariband ka ng buhok. May pampasalon ka pa. Saan? Doon sa pinapasukan mong call center? Ayoko, hindi ako masyado marunong mag-English. Baka interview pa lang, pumalpak na ako, nakakahiya. Di naman yun kung ayaw mo. Racket nga, di ba? Bukod kasi doon, may iba pa akong trabaho. Talaga? Baka naman masama yan, ha? Gaga, walang masama sa ginagawa ko, no? Saka alukin ba naman kita ng racket kung ipapahamak lang din kita? Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo, lalo maliliit pa mga anak ko, Aubrey. Kaya nga gusto kitang tulungan kasi maliliit pa ang mga anak mo. Yung kikitain mo rito, pwede mong ipambili ng pangangailangan nyo. Lalo na sabi mo madalas kayong kapusin sa sweldo ni Dado. O sige, pero ano bang racket yan? Basta, promise mo muna na hindi mo ako i-judge tapos magkaibigan pa rin tayo pag nalaman mo, ha? Sabihin mo na. May sugar daddy ako. Ha? Sugar daddy? Oo, nakilala ko online. Tapos, binabayaran niya ako kapalit ng mga sinisend kong video ko sa kanya. Hindi ba yun masama? Hindi Saka, nasa tamang edad na ako at pumayag naman ako sa gusto niyang mangyari. Sabi niya sa akin, kung may kilala pa raw ako, baka gusto kong yayain. Madali lang naman ang gagawin. Magpapadala ka lang ng sexy video mo. Hindi kailangan kitang muka. Tapos ayun na, instant money. Palagay mo kaya ko yan? Kayang-kaya mo yan. Nai-insecure ako sa katawan ko eh. Paano kung di naman ako ganun ka-sexy? Sexy ka. Gigil na gigil nga sa'yo si Dado eh. Ha? Paano mo naman nasabi? Kasi nakalima nga kayong anak. Malamang, ibig sabihin, mainit siya sa'yo sa kama. Oo nga. Pero mas mainit ulo ko sa kanya kasi hindi biro magluwal ng 5 anak tapos maghihirap lang din pala paglabas sa tiyan ko. Kaya nga tanggapin mo na yung inaalok ko para makatulong sa pangangailangan ninyo. Abot langit po ang kaba ko sa inalok sa aking pagkakakita ni Aubrey Papadudut. Wala po kasi talaga akong ideya na meron palang ganong klase ng trabaho. Yun bang sekreto sa madla kasi nakakahiya at hindi katanggap-tanggap sa lipunan?
Pero naisip kong hindi naman yon masama dahil hindi ka naman nagnanakaw o nangaapak ng kapwa mo. Kumbaga ay nasa tibay na lang talaga ng sikmura at pananaw kung paano mo titingnang hindi nakakasuka o nakakahiya ang iyong ginagawa. Kaya kahit nung una ay nagdadalawang isip ako, sa huli kinonsidera ko na rin ang alok niya, Papa Dudut. Meron lamang akong problema ng mga panahon na yon. Para tuluyan ko nang kagatin ang alok sa akin ni Aubrey. Yon ay walang iba kundi ang relasyon namin ni Dado. Siya po ang first boyfriend at tatay ng mga anak ko. Ni minsan ay hindi ako tumingin sa ibang lalaki o naisip na magloko sa kanya dahil mahal ko siya. Kaya nga nagtatalo ang konsensya ko at ang realidad. Marami akong tanong sa isipan ko. Marami akong pagtitimbang na ginawa. At sa paglipas ng mga araw na walang progreso o asenso ang buhay namin, kasama na ang mas tumataas na demand ng pangangailangan ng pamilya ko. Pero kulang naman ang perang pambili at panggastos namin, ay mas nadadagdagan yung dahilan upang pumayag ako sa offer ni Aubrey na magbenta ng laman kapalit ng salapi, Papa Dudut. Pera ang ugat ng lahat ng kasamaan sa mundo. Yan po ang laging sinasabi sa akin ng nanay ko, kaya siguro'y sapat na sa kanila ni tatay na mayroon lamang silang kakarampot na kita at kontento na lamang na binibigyan kami ng aming mga kamag-anak para mairaos ang araw-araw naming pamumuhay. Kaya nga grade 6 pa lamang ay napilitan na akong magbenta ng kung ano-anong pagkain sa eskwelahan namin tulad ng mga sitserya na nabili ko mula sa ipon kong baon araw-araw. Tapos noong high school na ako ay namasukan ako bilang tindera sa isang burger machine dahil kalahating araw lamang ang klase namin noon, Papa Dudut. Sa kabila ng pagsisikap ko ay naging mailap na sa akin ang swerte. Hindi ako makaipon kasi malaking bagay ng sweldo ko ay binibigay ko sa mga magulang ko, lalo na mas madalas kaming kapos sa pambili ng pagkain. Nang mga panahong yon, nadiskubre naming may sakit sa puso ang bunso kong kapatid. Kaya mas nahirapan sa pagdadala ng buhay ang aming pamilya. Yun din ang dahilan kung bakit hindi na ako nagkolehiyo at pumayag sumama sa tiyahin ko paluwas ng Maynila. Natatandaan ko pa na yung unang beses na nakaapak ako sa Maynila dahil naiyak pa nga ako, Papa Dudut. Mahirap at masakit kasi sa akin na iwanan sa Cebu ang pamilya ko. Pero dala-dala ko sa puso ko yung pagnanasa at pag-asa na sa pagbabalik ko sa bayan namin, hindi na ako yung Paulina na mahirap at laging kinakapos sa pera. Opo, mataas ang ambisyon ko para sa sarili ko at sa aking pamilya. Pero lahat ng yon ay naisantabi nang magkaroon na ako ng mas malaking responsibilidad sa pamilyang binuon namin ni Dado. Biyaya po ang mga bata, yan ang tinanim ko sa isipan ko. Pero hindi ko na po maalala ang bagay na yon nung dumami na sila at nang mangarag kami ng kinakasama ko sa pagpapalaki sa kanila. Napakahirap po ng walang family planning, Papa Dudut. Ako po yung patunay na araw-araw kang malulosyang sa kakaalaga sa mga anak mo dahil sa matinding pagod. Kapag tulog nga sila, madalas na sinasabayan ko na lamang sila imbes na gumawa ako ng mga gawaing bahay dahil hindi ko na po talaga kaya. Tapos may mga pagkakataon na hindi pa ako natutulungan ni Dado. Ultimo, paglalaban ng mga damit namin, kesyo pagod daw siya sa trabaho at ipapahinga na lamang daw niya ang day off niya. Gusto ko pong magtampo pero wala akong karapatan. Kaya nga nang maisip kong walang patutunguhan ang pagiging padre de pamilya ni Dado, ako na po ang gumawa ng paraan para kahit papaano ay sumulong kami. At yon ay matapos kong pumayag sa alok na trabaho sa akin ni Aubrey, Papa Dudut. Ayan, meron na kaming pang ilang araw na supply ng gatas para sa mga anak ko. Tapos may mga biskwit din.
Hindi na sila malilipasan ng gutom. Wow! Dami naman yung grocery mo, baby. Marami talaga. Para yan sa mga anak natin tsaka rito sa bahay. Grabe, mukhang mamahalin pa yung iba rito ah. Lalo na tong, ano nga to? Hindi ko mabasa, basta sauce. Huwag mo na kasing basahin, basta yun na yun. Sabi nung babae sa grocery kanina, masarap yan pang sarsa sa gulay kaya binili ko. Oh, tapos ito, nakabili na rin ako ng gamot at vitamins para sa mga anak natin. Panay kasi sila sipon at ubo. Lalo na yung panganay mo, ang hina ng resistensya. Pero hindi ko pa naman sweldo ah. Saan mo kinuha pambili ng mga grocery na yan? Pati itong mga gamot at vitamins sa mga bata. Ha? Ano kasi? Huwag mo sabihin sa aking nangutang ka. Hindi bakit ko naman gagawin yun? Di lalo tayo nalubog. Tsaka igagaya mo pa ako sa'yo na utangero. Sakit mo naman magsalita, baby. Totoo naman, di ba? Patunay ang cellphone mo. At nabalik na naman po sa cellphone ko yung usapan. Babalik at babalik talaga tayo sa cellphone mong yan hanggat hindi mo pa yan nababayaran ng buo. Kaya huwag kang magre-reklamo dahil pag naaalala ko, yung pamimilit mo sa akin na kuhanin yan, nayaya mo talaga ako. Oo na, pero sagutin mo na lang. Saan mo kinuha yung perang pambili mo ng mga yan? Sa racket namin na Aubrey. Aubrey? Yung dyan nakatira sa tapat nating paupahan? Oo, siya nga. Si Aubrey. Close pala kayo? Oo, bakit? Wala lang. Akala ko kasi hindi siya lumalabas ng lungga niya eh. Bihira ko lang kasi siya makita. At bakit gusto mo siyang makita, ha? Wala namang dahilan, baby. Panggabi sa call center si Aubrey kaya malamang tulog siya pag-araw. Okay, pero ano yung sinasabi mong racket niya? Ano? Nag-online selling siya ng mga damit sa bag. Binibili niya dun sa Divisoria at Taytay tapos pinapatungan niya na lang para may kita siya. Sinabihan niya ako na i-share ko raw yung live niya sa group page sa Facebook para mas maraming makakita at bumili. Tapos, kukomisyonan niya ako. Kaya ako may pera ngayon pambili ng grocery natin. Malaki ba komisyon mo? Sakto lang, pero kapag maraming bumili sa kanya, oo, malaki. Hindi ba siya lugi? Bakit ba ang dami mong tanong? Wala naman, gusto ko lang malaman. Kung nagsasayang ka na doon para may panghapunan tayo, no? Kesa kung ano-ano bang pinag-uusisa mo, masyado ka. Sungit mo talaga sa akin, baby. Huwag mo sabi ako matawag-tawag na baby. Magsayang ka na doon. Oo na, ito na oh. Magsasaing na po, kamahalan. Magpapadala lamang ako ng sexy videos sa sugar daddy namin na hindi kita ang mukha ko. Tapos ay babayaran niya ako ng pera at para sa akin ay hindi na ako lugi kasi yun lang naman ang gagawin. 5,000 po ang unang sweldo ko na ibinigay sa akin ni Aubrey. Pero 7,000 raw talaga yon. Kinuha niya lang yung 2,000 kasi siyang nagpasok sa akin. Hindi na ako nagreklamo dahil hindi naman ako kikita ng ganong halaga kung nakatunganga lamang ako sa inuupahan namin at nangungonsumi sa mga anak ko. Kung tatanungin ninyo ako kung paano ko yon ginawa ay hindi ko na po masyadong idedetalye pero syempre palihim at patago. Minsan pagtulog na ang mga anak ko at nasa trabaho si Dado. Pumupunta ako sa inuupahan ni Aubrey para doon mag-record. Siya rin kasi ang nagpapadala ng mga videos ko, Papa Dudut. Malaki po ang tiwala ko sa kaibigan kong yon na hindi niya ako ipapahamak. Literal na kumakapit ako sa patalim. Pero inspirasyon ko naman dito ang mga anak ko. Kumbaga hindi ko lang ito ginagawa para sa sarili ko dahil pamilya ko ang pangunahing rason kung bakit ko pinasok ang ganitong klase ng trabaho. Sabihin nyo nang wala akong bait sa sarili pero mas masisiraan ako ng ulo kapag patuloy kaming malilipasan ng gutom. Dahil lang sa wala kaming sapat na salaping pambili ng makakain. Kaya nga masayang masaya po. Noong nagtuloy-tuloy na ang aking kita dahilan para unti-unti ay mas makaluwag-luwag kami sa pera at mabili ko na ang pangangailangan namin. Ano? Gusto niyang makita mukha ko? Bakit daw? Siguro na-curious siya. Galing mo kasing gumiling dun sa huling video na pinadala natin. Ayoko. Hindi ko kaya yun, Aubrey. Anong hindi mo kaya? Magpapakita ka lang ng mukha mo, luka-luka.
Yakang-yaka mo yun. Paano pag napahamak ako? Paano pag kumalat yung video tapos… Gaga, tigilan mo nga yan. Hindi yun kakalat. Saka hindi ka mapapahamak. Wala ka namang ibang gagawin. Kikembot ka lang. Hahawakan mo sarili mo tapos ayun na. Gusto lang talaga niyang makita mukha mo. Magbabayad siya ng mas malaki. Kaya huwag ka na mag-overthink. Gaano kalaki? Depende. Baka doblehin niya kasi maganda ka naman, girl. Totoo ba yan? Oo, girl. Tignan mo nga yung itsura mo. Laki ng improvement mo simula nung kumita ka na ng pera. Nakapagpariband ka na ng buhok. Nakapagpa-facial pa. Iba ka na, hindi na kita ma-reach. Sira. Ako pa rin to, si Paulina, yung kaibigan mo. Tsaka, di ko naman magagawa lahat ng yun kung hindi dahil sa tulong mo. Kaya, thank you talaga ng marami, Aubrey, ah. Wala yun. Saka mabait ka naman. Saka nakita ko talaga sa'yo yung determinasyon at pagsisikap para makatulong sa pamilya mo. Lalo na sa mga anak nyo ni Dado. Kaya sino ko para hindi ka tulungan? Lalo kung kaya mo naman, di ba? Isa ka talagang tunay na kaibigan. Thank you. Kaya nga inaalok kita ngayon ng panibagong oportunidad na kumita ng mas malaki. Naiintindihan ko naman pero kabado pa rin ako. Paano kung pumalpak ako? Paano kung hindi niya ako magustuhan kasi… Magugustuhan ka niya. Sa kagalante yun. Baka nga hindi lang doble ibayad sa'yo. Baka gawin pang triple. Ayaw mo ba nun? Mabibili mo na ng pangarap nilang laruan yung mga anak mo. Sa bagay, nung nakaraang nag-mall kami ng mga bata, gustong-gusto ng panganay ko yung remote control na kotse kaso libo yung halaga. Syempre, hindi naman ako pwedeng basta-basta maglabas ng pera para lang makabili ng ganun. Kahit nakakaluwag na kami, malayo pa rin kami sa pagiging mayaman. Tsaka, mas may dapat pa akong unahing pagkagastusan bago yung mga ganong luho ng mga anak namin ni Dado. Kaya nga kung ako sa'yo, go ka na rito. Tapos tigilan mo na yung pagiging nega mo. Kasi ako na nagsasabi sa'yo, magugustuhan ka niya. Ganda mo, tapos ang sexy mo pa. Binubola mo na ako niyan eh. Hindi no. So ano, payag ka na? Gina? Okay lang bang pag-isipan ko muna? Oo naman. Di kita pipiliting magdesisyon ngayon kasi gusto ko bukal sa loob mo. Tandaan mo lang na walang masama sa ginagawa natin. Wala tayong iniinsulto, wala tayong ninanakaw at wala tayong tinatapakang tao. Kaya bakit ka mahihiya, di ba? Yung iba nga dyan, kulang na lang magkandakuba na sa pagtatrabaho pero mailap pa rin yung swerte. Ikaw, oportunidad na ang lumalapit sa'yo. Gagawin mo lang isunggaban. Ganon ka dapat ka-agresibo sa totoong buhay. Tatandaan ko mga sinabi mo. Salamat ulit, Aubrey. Walang anuman. Uy, pwede bang tulungan mo ako mamili kung anong brand ng sunscreen ang bibiling ko rito? Nakasale kasi sila eh, ang mura. Tingin! Wow, oo nga! Bakit ka bibili niyan? Magbi-beach ka ba? Oo, ang init-init kasi. Gusto ko namang mag-relax. Wow, buti ka pa. Gusto mong sumama? Pag sa Boracay yan, wag na lang. Mahal pa masahe sa eroplano. Diyan lang ako sa may Batangas para malapit. Pag-iisipan ko. Sige, pero dalian mo ha. Pati yung alok ko. Huwag mo nang patagalin ang pag-iisip. Sayang, oportunidad na yung lumalapit sa'yo. Ay, oo na. Tingin nga ulit ako ng mga sunscreen. Ang tao ay walang kakontentuhan hanggat meron siyang ambisyon sa buhay. Totoo po yun, Papa Dudut. Nang wala na akong masyadong kinokonsidera para mapapayag ni Aubrey sa gusto ng sugar daddy namin, hindi ko na inisip ang komplikasyon na kaakibat noon dahil mas matimbang sa akin ang dagdag na bayad sakaling magpakita na ako ng mukha sa mga videos ko. Saka ginagawa rin yun ni Aubrey at ayos lang naman siya. Kumbagay wala namang nangyayaring masama sa kanya kaya naisip kong wag na akong masyadong mag-alala. Tulad nga ng pangako sa akin ay nadagdagan ng perang kinikita ko nung magpakita na ako ng mukha sa sugar daddy namin, Papa Dudut. Pero dahil sa nangyari ay mas naging maingat akong matuklasan ni Dado ang pinaggagawa ko. Alam ko magagalit siya sa akin ng husto at mandidiri at baka hiwalayan niya ako.
Kahit papaano ay ayoko masira ang pamilya namin at mahiwalay sa akin ang mga anak ko. Kaya nga kahit doble-doble yung kaba ko sa trabahong pinasok ko, tripling pag-iingat din ang ginawa ko, Papa Dudut. Nandyan yung nabili na ako ng mga ukay-ukay na damit at mga bags na kunwari binibenta namin ni Aubrey online. At sa tapat ng inuupahan niya para lamang hindi isipin ni Dado na nagsisinungaling ako sa kanya tungkol sa source of income ko. Doon ko po napatunayan na napaka-uto-uto ng kinakasama ko kasi madali ko siyang napaniwala. Kaya nagtuloy-tuloy po ang gawain kong yun hanggang sa muli na namang mag-request ang sugar daddy namin, pero nung time na yon ay nagdalawang isip na ako. Gusto niya kasing magpadala ako ng video na may kasamang lalaki habang may nangyayari sa amin, Papa Dudut. Hindi ko po kayang sikmurain yung isipin na may ibang lalaki ang kakama sa akin bukod kay Dado, Papa Dudut. Kaya nga pagkatapos sabihin ni Aubrey sa akin ang gustong mangyari ng sugar daddy namin, kinilabutan po talaga ako ng husto. Pero kasabay noon ay ang pagbabanta niya na i-dispatch ako sa pamamagitan ng hindi pagkuha sa akin bilang alaga niya at pagbabayad sa mga videos na pinapadala ko. Mas natakot po ako na mawala ang pinagkakakitaan ko, lalo na nag-uumpisa pa lamang akong mag-ipon ng pera na lingid sa kaalaman ng kinakasama ko. Nag-open kasi ako ng bank account at doon ay pinapasok ang perang kita ko para ipunin, Papa Dudut. Bukod doon, masaya rin ako dahil nakakapagpadala na ako sa pamilya ko sa Cebu at natutulungan na rin sila sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Kaya nga kahit nakakatakot noong una, ay hindi ko malulong yung realidad na kailangan kong gawin ang bagay na pinapagawa sa akin, ay pumayag na rin ako. Kasama ko si Aubrey noong unang beses naming inirecord ng video ko na kahalikan ko ang isang lalaki. Tapos ay doon na nga po may nangyari sa amin. Pagkatapos noon ay naligo kaagad ako at nagkuskos ng katawan kasi pakiramdam ko ay napakarumi kong babae. Umagal din po ako ng 1 oras sa paliligo na hindi ko naman malimit gawin. Masigurado ko lamang na nawala na sa katawan ko ang laway at amoy ng lalaking pinayagan kong galawin ako alang-alang sa mas malaking pera. Pero lahat ng hiya at pandidiri ko sa aking sarili ay nawala noong matanggap ko na ang tripling halaga ng bayad sa akin kapalit ng naturang video, Papa Dudut. Sa huli nasanay na lamang ako at mas naging confident sa performance ko. Masaya ako kasi natutuwa sa akin ang sugar daddy namin, kaya dinadagdagan niya ang binabayad niya sa akin. Kaya lang kaakibat noon ay tumabang naman ang relasyon at pakikisama ko kay Dado. Sa totoo lang ay hindi na kami talaga maayos at malayo na rin ang loob ko sa kanya na nag-ugat sa mga pag-aaway namin sa pera. Pero mas lumala yung pagiging mailap ko sa kinakasama ko nang makaranas na ako ng ibang lalaki sa kama. Hindi na ako masyadong ginaganahan kay Dado kahit na sabihin nating masarap at magaling siyang mangromansa. Mas nadadaig kasi ako ng pagod at mas gusto ko na lamang ipahinga ang katawan ko. Kaya sa pumayag na may mangyari sa amin. Isa pa, ayaw ko na pong mabuntis niya ako. Ayaw din naman niya kasing gumamit ng proteksyon. Kaya naaasar ako sa pagmumukha niya, Papa Dudut. Baby, ano ba? Pakis lang eh. Anong pakis? Ayoko nga sabi. Shhh! Baka magising mga anak natin. Eh ano naman, para ikaw magpatulog sa kanila kung ayaw mo pa matulog. Paulina naman, ano bang klaseng ugali yan? Para ka namang ewan eh. Wow! Ako pa talaga yung parang ewan ha. Kumusta ka naman kaya? Naglalambing lang naman yung tao. Yan ka na naman sa palusot mo. Naglalambing tapos ano, mauuwi na naman sa bubuntisin mo ko, ganon? Anong masama doon? Magkarelasyon naman tayo. Masamang masama yun para sabihin ko sa'yo, Dado. Hindi kita maintindihan. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ko alam kung talagang pinanganak ka mahina po-make up o talagang bobo ka lang. Makinig ka ha, ipapaliwanag ko para maintindihan ng pulpul na katulad mo. 5 na yung mga anak natin. Tapos ang babata pa ng mga yan, plano mo na naman dagdagan natin?
Blessing naman yung mga bata, Paulina. Kami nga, 8 kami magkakapatid nun. Masaya naman kasi marami kami. Anong masaya doon? Yung ate nyo nga yung naghirap para mabuhay kayo kasi maagang nawala yung mga magulang nyo. Tsaka, wag mo na nga akong linyahan na blessing yung mga bata kasi marami rin mga kapatid ko, Dado. At hindi yun blessing dahil napakahirap ng pamilya namin. Siguro, pwede pa yung tawaging blessing kung mayaman mga pamilya natin. Kaso hindi eh. Naranasan kong sumala sa pagkain. Kasi kailangan ko pang hatian mga kapatid ko sa kakarampot na pagkain binibigay sa amin nila nanay at tatay. Tapos hindi ko akalain na ganun din mararanasan ng mga anak mo dahil sa hina mo dumiskarte sa buhay. Kung hindi pa kita tinulungan sa pagtatrabaho, sa kangkungan na tayo pupulutin ito. Ay, bakit ba lagi mong sinusumbat sa akin yung pagiging driver ko? At bakit hindi ko isusumbat sa'yo? Sige nga, tatanong-tanong ka pa? Hindi ka marunong makiramdam? Nagsisikap naman ako para sa pamilya natin. Kaso mailap yung swerte. Hindi ako naniniwala sa swerte. Mas naniniwala ako sa diskarte. Aanhin mo yung pagsisikap mo kung hanggang pagsisikap ka na lang. Ni walang aksyon, ni walang gawa, puro ka lang salita. Tsaka, hindi mo ako masisisi kung nagkakaganto ko sa'yo. Mukha kasing wala kang pangarap eh. Para sa kaalaman mo, marami akong pangarap. Talaga ba? Kasi kung totoong sinasabi mo, hindi ka ganyan mag-isip. Blessing daw ang mga bata kasi sila nga 8 magkakapatid. Sana kasi dun palang na-realize mo na hindi madaling magpalaki ng mga anak tapos wala ka pang sapat na kakayahan para mabigay yung mga pangangailangan nila. Kung sanay kang gumapang sa putikan para lang masabing na iraraos mo araw-araw ang pamilya mo, pues ibahin mo ko. Pagod na ako maging mahirap. Sawang-sawa na ako sa buhay nating isang kahig, isang tukadado. Kaya sana maisip mo yan. Dami mo namang sinabi. Parang gusto ko lang naman humalik sa'yo ah. Yun lang, di mo pa mapagbigyan. Masyado kang madamot. Madamot na akong madamot. Tsaka kung gusto mong humalik, yung dingding natin halikan mo. Oo na. Hahalikan ko na lang yung dingding. Buti pa yun, di nagrereklamo. At hindi nanunumbat. Dahil sa nangyari, nanlamig sa akin si Dado at nung una ay wala naman akong pakialam doon kasi naisip ko na baka napagtantunan niya ang mga sinabi ko. Na pwedeng pag-isipan niya ang tungkol sa sitwasyon namin gayong hindi naman bumabata ang aming mga anak. At hindi rin talaga afford na magdagdag pa kami ng isang bibig na pakakainin dahil nga nagmamahal na ang mga bilihin sa merkado. Bukod doon ay paano niya pag-aaralin ang mga anak namin kung meron pa kaming binibilhan ng gatas at diaper. Lahat ng yon ay gusto kong isuksok sa kokote ni Dado. Kaya napagsalitaan ko na lamang siya ng masasakit sa huli naming pagtatalo. Kaso yun na rin ang umpisa ng pagkakaroon ng lamat ng aming relasyon. Bukod sa hindi ako pisikal na sinaktan ni Dado, hindi rin po siya ng bababae. Kasi mahal niya raw ako at ang mga anak namin kaya bakit siya gagawa ng bagay na sisira sa aming pamilya. Hinahangaan ko po siya ng gusto sa aspetong yon dahil bibihira na papadudot ang mga lalaking pinapanindigan ang kanilang pamilya at kusang umiiwas sa tukso. Kaya nga nung ako na ang nanlamig at nanloko para po akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga kabulastugang ginawa ko. Doon na ako kinain ng matinding hiya sa sarili, sa mga anak at sa kinakasama ko papadudot. Hindi ko na po magawang titigan si Dado dahil sa labis na pagkakonsensya ko sa ginagawa ko sa kanya kapag nakatalikod siya. Iniiputan ko siya sa ulo dahil lamang sa pagiging ambisyosa ko. Natatakot po akong makarma kaya nga bago pa tuluyang masira ang pamilya namin, ay ako na po ang kusang kumabig papadudot. Kinausap ko si Aubrey para magsabing ayoko na. Gusto ko nang itigil ang ginagawa namin papadudot. Gaga ka ba? Gaga na akong gaga pero sigurado na ako, Aubrey. Ayoko na. Gusto ko nang tigilan tong ginagawa natin. Ikaw lang yung titigil. Huwag mo akong idamay dyan. O sige, ako lang pala. Pero nakakainis ka pa rin. Kasi kung kailan ayos na, kung kailan malaki na ang kita mo rito, saka mo pa talaga naisip yan. Hindi ka ba nakikinig sa akin? Nakukonsensya na ako sa ginagawa kong to kay Dado. At kailan mo pa naramdaman yan, Aber? Basta, Imposible naman na nagising ka na lang isang umaga tapos nakonsensya ka na bigla. Hoy,
Para sabihin ko sa'yo, hindi ka na malinis na babae. Walang magbabago kahit itigil mo pa yung ginagawa mo kasi nagawa mo na. Nagkasala ka na kay Dado kasi may nangyari na sa inyo ng ibang lalaki. Kaya nga gusto ko nang tumigil. Oo, hindi na ako malinis dito. Alam ko naman yun. Wala na akong planong linisin pangalan ko pero ayoko nang dagdagan yung mga kasalanan ko kay Dado. Sana naman maintindihan mo, Aubrey. Pinipilit ko pero hindi ko pa rin talaga gets. Bakit ba kasi? May nangyari ba sa inyo ni Dado? Nanlalamig na siya sa akin. Nagsimula yun nung ilang beses ko rin siyang tinanggihan sa kama. Natatakot ako na baka mambabae siya kapag nagpatuloy pa yung ganito. Kasalanan mo naman pala bakit ganun si Dado sa'yo eh. Bakit kasi hindi mo pa siya pinagbigyan? Huwag mong sabihin na mas nasarapan ka na sa ibang lalaki na kumama sa'yo kaysa sa karelasyon mo. Hindi naman sa ganun, pero... Ganun na rin yun. May pahindi-hindi ka pa. Lokohin mo lelang mo, Paulina. Kaya nga ayoko na. Please, Aubrey. Sana maintindihan mo. Huwag mo nga akong madaliing intindihin yung baluktot mong katwiran kasi naiinis ako sa'yo. Bakit ba kasi? Ayaw mo nun? Masasolo mo na yung sugar daddy mo. Pag wala na ako, mas malaki kikitain mo. Palagay mo sa akin. May iba akong trabaho, Paulina. Hindi ako katulad mo na ginawang main source ng income, yung dapat racket lang. Naalala ko dati, game na game ka sa ginagawa natin, tapos ngayon? Ay, ewan ko sa'yo. Masyado mong pinapairal yung emosyon mo. Ayoko lang tuluyang masira pamilya namin. Mahal ko si Dado. Mahal ko ang mga anak namin. Palibasa, hindi mo alam yun kasi wala ka namang asawa at mga anak. Ah, ganon. Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi ko kailangan ng asawa o mga anak para maging masaya? Kasi akala mo lang masayang magkaroon yan pero mas nakaka-depress pa yan sa pag-iisa. Kaya wala kang karapatang ipamukha sa akin na walang nagmamahal sa akin porque hindi ako katulad mo, no? Saka mahiya ka nga sa balat mo, Paulina. Sino sa atin yung losyang, pangit at hindi na naaayusan kasi panay alaga sa mga anak niya? Ako ba? Ikaw di ba? Inggit ka pa nga sa akin noon kasi bagong rebond yung buhok ko. Tapos sa'yo, gula-gulanit. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Nasasaktan ako sa mga sinasabi mo eh. Arte mo para yun lang? Nagsasabi naman ako ng totoo, di ba? Alam mo kung ayaw mo na, di wag mo. Basta wag na wag kang lalapit sa akin para bigyan ka ulit ng racket kasi hindi na talaga kita papansinin. Ayoko sa lahat yung maarte at nagmamalinis na katulad mo. Che! Nagalit sa akin si Aubrey dahil daw mas pinairal ko raw ang aking emosyon. Pero sa huli wala na rin siyang nagawa, Papa Dudut. Hindi na niya ako pinilit na gawin yung ginagawa namin para kumita ng pera. Kung tatanungin niyo ako kung anong pakiramdam ko ng mga panahong yon, magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako nangihinayang. Masaya rin naman ako na hindi ko na niloloko si Dado pero alam kong malaki na naman ang magbabago sa buhay namin. Lalo na hindi na ako kikita ng malaki para matustusan ang pangangailangan namin. Kaya lang tinatagan ko ang loob ko na mapapaunlad ko yung kaunti kong ipon sa loob ng 3 buwan kong pagbebenta ng laman. Kaso hindi mo talaga masasabi kung kailan ka sisingilin ng karma, Papa Dudut. Akala ko kapag tinigil ko na yung ginawa ko sa kinakasama ko ay hindi na ako babalikan ng kapalaran. Na kung kailan desidido na akong ayusin ang pamilya at relasyon namin ni Dado, doon ko na pala sisimulang pagbayaran ng mga kasalanan ko sa kanya. Nagtuloy-tuloy po ang panlalamig sa akin ni Dado at lahat ng pag-iwas na ginawa ko sa kanya noon, lalo na sa kama ay pinaranas niya sa akin. Bukod doon, ang dati kong hindi mabisyong mister ay panay na ang paglalasing. Isang gabi umuwi siyang lango sa alak at gumagapang na lamang papasok sa inuupahan namin. Hindi ko na alam kung papaano siya nakauwi sa amin ng ligtas at kumpleto ang bawat parte ng katawan niya. Inakay ko siya papasok at nung maiupo ko na siya sa aming kawayang bangko para mas maasikaso. Nakita ko sa lig niya ang hindi lang isa kundi maraming pula-pula sa balat niya na mula sa leeg papunta sa kanyang dibdib. Hindi ako pwedeng magkamali, Papa Dudut, dahil kiss mark o hiki ang mga yon, Papa Dudut.
Doon ko nakumpirmang may babae si Dado at kahit na gustong gusto ko siyang saktan, sampalin, kalmutin at suntukin ng gabing yon, ay nagpigil ako ng aking sarili. Nasikaso ko pa rin siya hanggang maayos siyang nakatulog bago ko umiyak sa banyo namin, Papa Dudut. Sobra po talaga akong nasaktan kasi ni sa hinagaw ay hindi ko akalain na magagawa sa akin yon ng kinakasama ko. Hindi lang ako makapagreklamo dahil alam ko sa sarili kong hindi rin naman ako naging tapat sa kanya sa pagsasama namin, pero hindi ba pwedeng magbago ang isang tao? Saka mahal ko po si Dado. Hindi ko masikmura na meron siyang ibang babaeng kinakama bukod sa akin dahil ako ang live-in partner niya. Kaya nga kahit ayaw ko ay nakaramdam ako ng matinding panibugho sa kung sino man ang babaeng kinakalokohan ni Dado. Ayoko pong mawala sa akin ang tatay ng mga anak ko, kaya sinabi ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat. Mahuli ko lamang at mailagay sa dapat niyang lugar yung kalantarin ni Dado. Kaya lang ay naramdaman po ni Dado na pinaghihinalaan ko siya. Kaya mas naging matinik siya sa pagtatago sa akin kung sino ang kabit niya. Naging mailap siya lalo na sa pagpapahiram ng personal niyang gamit tulad ng cellphone. Pero naniniwala ako na pag desidido kang malaman ang totoo ay hindi yon maitatago sa iyo ng mundo. Isang gabi naramdaman ko ang paglundo ng kutsyon namin, indikasyon na may bumangon. Walang iba kung hindi si Dado. Takang-taka ako noong nagbihis siya at lumabas ng bahay namin, alanganing oras ng madaling araw yon. Noong sinilip ko kung saan siya pupunta ay laking gulat ko nang tumawid siya ng kalsada at nagkatok sa inuupahang kwarto ni Aubrey na nasa unang palapag lamang. Tapos ay ganoon na lamang ang gulat ko nang pagbuksan siya nito ng pinto at salubungin ng isang mainit na halik bago sila naghatakan papasok sa loob. Kaya pinuntahan ko sila para bulabugin ang masaya nilang patagong pagkikita, Papa Dudut. Walang hiya kayong dalawa! Napakababoy niyo! Bitawan mo nga akong babae ka! Dado! Dado, tulungan mo ko! Paulina, bitawan mo si Aubrey! O sige, bibitiwan ko siya pero ikaw ang lagot sa akin! Ano ba? Nasasaktan ako, Paulina! Huwag mong sasaktan si Dado! Halika nga rito, Ulo ko, baliw Aubrey, ka! tawag mo ako sa punutan palantikan! Pinagkatiwalaan kita. Tinuring kitang kaibigan pero winalanghiya mo lang ako. Kung hindi ka pa naman talaga higad, napakakati mo. Sa dami ng lalaking aakitin at lalandiin mo, kay Dado ka pa talaga nagpakaamot na haliparot ka. Pwede ba, Paulina? Tumigil ka na! At bakit ako titigil? Totoo naman lahat ng mga sinabi ko. Nangati ang babaeng yan tapos ikaw naman yung kumapot sa kanya. Isa ka ring malanding lalaki. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino kang malinis? Baka nakakalimutan mo na may hindi ka pa sinasabing kasalanan mo kay Dado. Aubrey, Ano yun? Anong kasalanan yun? Yung babaeng yan kasi, kapal na mukhang insultuhin ako dito sa pamamahay ko. Alam ka namang hindi ako gumante, di ba? Ano, Paulina, handa ka na bang malaman ni Dado yung totoo? Kasi kung hindi pa, wala akong pakialam doon. Bahala ka na. Total, sinampal mo na ako. For sure magkakapasatong maganda kong mukha kinabukasan. Tapos kung ano-ano ring masasamang salitang sinasabi mo sa akin, na akala mo hindi mo rin ginawa. Ano nga kasi yung ginawa ni Paulina? Sabihin mo na, Aubrey! Iniputan ka lang naman sa ulo ng magaling mong kinakasama. Ano? Totoo ba yung sinasabi ni Aubrey? Dado, kasi ganito yun. Kung ganon, totoo nga! Oo, pero nagawa ko lang naman yun dahil sa pera. Anong dahil sa pera pinagsasabi mo? Teka, huwag mong sabihin yun talaga yung totoo niyong racket ni Aubrey. Kaya malaki ang kita nyo. Kasi hindi talaga ako kumbinsido na ganon yung kitaan sa pagbebenta nyo ng damit at mga bag. Hindi nga. Saka hindi talaga kami nagbebenta ng mga damit at bags, no? Palusot lang yun ni Paulina para hindi mo siya paghinalaan. Ewan ko ba naman sa'yo? Di ka kaagad nagduda? Naisip ko tuloy na baka gusto mo yung racket ng live-in partner mo, kaya hinayaan mo na lang siya. Manahimik ka, Aubrey.
Hindi ko kailangan ng opinion mo rito. Bakit sa akin ka nagagalit? Wala naman akong ginawang masama rito ah. Anong walang ginagawang masama? Nilandi mo nga si Dado, lintik ka! Magagawa ko kung siya lumapit sa akin. Nananahimik ako rito. Saka ikaw dapat ang sisihin. Kasi hindi mo na pinapayagang makaskor sa'yo yung kinakasama mo. O ayan, naghanap tuloy ng iba. Kapal talaga ng mukha mo! Mas makapal ang mukha mo, oy! Paulina, hindi pa tayo tapos ha? May kasalanan ka pa sa akin. At ikaw, walang kasalanan? Hoy, Dado, kung akala mo papatalo ko sa'yo, pues mali ka. Huwag kang umakto na akala mo ikaw biktima rito. Ang sama-sama mong tao. Hindi ka lang napagbigyan, lumandi ka na. At sa dinami-dami ng lalandiin mo, si Aubrey pa talaga. Bakit? Kung hindi si Aubrey, ayos lang sa'yo na ibang babae? Katulad ng paglandi mo sa ibang lalaki? Manahimik ka, demonyo ka! Halo-halong senaryo ang naglaro sa isipan ko noong maaktuhan ko. Ang kababuyang yon, kaya naman hindi na ako nagtsinelas na lumabas sa pinto ng bahay na inuupahan namin at nagmarcha patungo sa kinakaroonan nilang dalawa. Hindi na nga nila na ikandado ang pinto dahil sa sobrang pananabik nila sa isa't isa. Kitang-kita ko kung paanong nakalingkis na parang ahas si Dado kay Aubrey, habang kulang na lamang ay lunukin nila ang dila ng isa't isa. Agad po na nagdilim ang paningin ko, kaya naman hindi na ako nakapag-isip ng matino. Sinugod ko na sila para paghiwalayin. Diring-diri ako sa mga pinaggagawa nila sa akin, pero mas nanaig po yung matinding galit at puot. Pakiramdam ko, ako yung iniputan sa ulo at ako lamang yung biktima sa aming tatlo ng mga panahong yon. Pero matapos sabihin ni Aubrey sa pagmumukha ni Dado ang mga pinaggagawa ko na hindi niya alam, ay noong ko lang nakita kung paano ako pinandirihan at tignan na para bang napakababa kong uri ng nilalang ng mismong lalaking mahal ko, Papa Dudut. Sobra-sobra yung hinanakit ko sa nangyari. Galit na galit ako kay Aubrey at kulang na lamang ay balatang ko siya ng buhay dahil sa kakatihan at kalandian niya. Hindi ko alam na matagal na pala siyang nakaabang kay Dado, kaya hindi ko akalain na tatraydo rin niya ako. Napakasama niyang tao at wala siyang pagpapahalaga sa pagkakaibigan namin. Durog na durog po ako ng mga panahong yon, Papa Dudut. Iyak ako ng iyak at ayokong kausapin si Dado, pero wala po akong lakas ng loob na makipaghiwalay sa kanya at ipaubaya na lamang siya kay Aubrey. Ayokong lumabas na malaking talunan pag nagkataon. Pero hindi ko naman pwedeng alalahanin ng matagal yung nararamdaman ko dahil may mga anak kami. Kailangan ko pa ring isipin at alagaan ang mga bata dahil responsibilidad ko yon bilang nanay nila. Kaya ngayon hinayaan ko na lamang si Dado sa pakikiapid niya kay Aubrey dahil napagod na akong magalit sa kanila, Papa Dudut. Opo, sa huli ay sumuko rin ako. At tinanggap na yun na ang karma ko. Mas masakit lang kasi araw-araw pinamumukha sa akin ni Dado ang mga kasalanan ko sa pamamagitan ng lantaran niyang pakikipag-ugnayan kay Aubrey. May punto na tinawag ko ang pansin niya. Nagagalit at inaaway ko siya, pero mas lamang po doon yung kakulangan niya sa amin bilang padre de pamilya. Nagkataon kasi na nauubos na yung ipon ko at hindi na sapat ang perang ibinibigay niya sa amin, Papa Dudut. Sensya ka na kung yan lang sinuweldo ko ha. Gastos ko kasi nitong nakaraan. Pagkasyahin mo na lang muna para sa mga gastusin ng mga bata. Ano pa nga bang magagawa ko? Nandito na to, wala naman akong choice. Oh, wag ka naman numbat dyan. Ginagawa ko naman lahat para sa pamilya natin eh. Pwede ba? Huwag ka nang luminya ng ganyan. Alam natin na nag-aabot ka rin kay Aubrey na yon. Kaya hindi mo ako maloloko, Dado. Diba? Nag-beach kayo nung nakaraan? Sabi mo hindi, puputulin ko dila mo. Oo, pero napilitan lang naman akong sumama sa kanya kasi wala raw siyang kasama. Napilitan pero gusto mo rin. Hindi mo na kami iniisip ng mga anak mo. O kahit yung mga anak mo na lang, wag na ako. Naiisip ko naman kayo ng mga bata. Kaya nga pinasalubungan ko kayo ng seashell na keychain. Gustong gusto nga yun ng pangalawa natin eh. Ipakain ko kaya sa iyo yung seashell na keychain mo, no? Akala
Akala mo kasi lagi nakikipagbiroan sa'yo eh. Seryoso naman ako dun eh. Ikaw lang tong laging galit. Ano ba kasing plano mo, ha? Kung ayaw mo naman maghiwalay tayo, bakit di mo maiwan-iwan si Aubrey? Ano bang meron sa ahas na yun na wala sa akin? Sige, sabihin mo. Mahal ko na rin si Aubrey, Paulina. Sabi niya mahal din niya ako kaya nahihirapan akong pakawalan siya. Siya yung nandyan noong mga panahong nagkukulang ka sa akin. Kung iiwan ko siya, parang wala naman akong utang na loob nun. Pero mahal din naman kita, kaya ayaw ko sana maghiwalay tayo. Pero may mga anak tayo. Dapat mas mahal mo sila kaysa sa amin ni Aubrey. Wag mo naman akong papiliin hindi ko kasi kaya. Para kang di lalaki? Ano na lang iisipin at sasabihin ng mga anak natin pag lumaki sila? Na dalawa kaming mahal mo, ganon? Pwede naman natin ipaliwanag sa kanila yung tungkol sa bagay na yon. Tsaka pwede ba, wag mo na munang alalahanin yun. Kasi maliliit pa naman mga anak natin. Anong wag alalahanin? Ayos ka rin talaga, no? Nakatikim ka lang ng ibang putahe na gustuhan mo na. Ikaw din naman, di ba? Pero inisip ko kayo ng pamilya natin. Kasi mahal ko kayo. Kung mahal mo kami, sa una pa lang di mo naisip na gawin yun. Alam mo, tama si Aubrey eh. Mukha kang pera. Pinagpalit mo kami sa pera ng mga anak mo. Wow! Kung makapagsalita ka, akala mo hindi ka nakinabang sa perang kinita ko ah. Sarap na sarap ang kain mo dun sa binili kong lechon kawali, fried chicken at sugpo gamit yung perang yun. Tapos ako pang sasabihan mong mukhang pera? Huwag ka nga masyado nagpapaniwala dyan kay Aubrey, nuknuko na sinungaling yung babaeng yan. Kasi kung totoong mukhang pera ako, sana nilayasan ko na kayo ng mga anak natin. Pero hindi eh. Nandito ako. Nananatili ako sa pamilya nating to kahit na ang sakit-sakit na, Dado. Di ko naman gagawin yung bagay na yun kung hindi dahil sa kakulangan mo bilang padre de pamilya. Ilang beses na ako nagpaparinig sa'yo na ayusin mo, diskarte mo sa buhay mo, na huwag kang makontento sa kakarampot na kinikita mo, na humanap ka ng iba pang pagkakakitaan. Wala akong pakialam kung gawin mong araw ang gabi, baka nakakalimutan mong ikaw may gusto na magkaroon tayo ng maraming anak. Tapos kapal ba ng apog mong magdagdag ng palalamunin kasi blessing yung mga bata? Mahiya ka nga sa balat mo. Ang laki ng pagkukulang mo sa pamilya natin. Kaya nung gumawa ako ng paraan para mapunan yon, ganitong klase lang ng pang-iinsulto isusukli mo sa akin? May kalalagyan ka talaga sa impyerno. Doon, sa tabi ng trono ni Satanas. Tungkol sa bagay na yan yung gusto ko sanang pag-usapan natin, Paulina. Yung totoo, inalok ako ni Aubrey kung gusto ko raw bang maging alaga ng sugar daddy niya. Babayaran daw ako. Tapos may naisip si Aubrey para kumita tayo ng malaki. Gusto niya, magpadala tayo ng video habang may nangyayari sa ating tatlo. Ano ka mo? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Sira na kung sira yung ulo pero desperado na ako. Mahal ko naman kayong dalawa. Kaya bakit pa ako maghahanap ng ibang babae? Pumayag ka na, baby. Para rin naman to sa mga anak natin eh. Pag nakaipon tayo, pwede na nating tigilan ginagawa natin. Ganun lang kasimple. Hindi yun ganun kasimple, Dado. Baliw ka na talaga. Mga padudot, kinilabutan po talaga ako sa gustong mangyari ni Dado. Inisip kong mabuti kung paano niya naaatim na ikonsidera ang bagay na yon at ialok sa akin na parang normal na bagay. Alam ko naman po na hindi tama yung ginawa ko at natuto na ako sa mga pagkakamali ko. Gusto ko na ngang magbagong buhay, hindi ba? Pero bakit ganito naman ang nangyayari sa aking karma? Sobra-sobra. Hindi ko na po kaya, kumbaga durog na ako at ang sakit-sakit na. Baka isang araw ay mamanhid na lamang ang buong pagkatao ko at wala na akong maramdaman. Sa kasalukuyan ay hindi pa rin kami hiwalay ni Dado at hindi ko kasi alam kung saan kami pupunta sakaling umalis kami ng mga anak ko sa poder niya. Tiniis ko na lamang po yung sitwasyon habang patuloy pa rin akong hinihimok ng kinakasama ko na gawin namin yung bagay na minsang pinagsisihan ko at hiniling na sana'y hindi ko na lamang ginawa. Pero sa huli ay kusa na rin po akong pumayag, Papa Dudut. Alam ko na marami sa mga kabarangay natin ang magsasabi ng masasakit sa akin. Pero wala po akong pakialam.
Wala namang pinanganak na perpekto at lahat tayo naghahangad lang ng mabuti at magaan na buhay para sa mga anak natin. Yun po ang mga pangarap namin ni Dado na unti-unti naming sinasakatuparan. Maraming salamat Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-area ang istorya ng buhay ko. God bless po sa inyong istasyon at sana ay dumami pang mga nakikinig ng Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Paulina. Hindi masama ang pagkakaroon ng pangarap, lalo na kung inspirasyon natin sa pagtupad nito ang mga mahal natin sa buhay. At kapag magulang tayo, natural sa ating gawin ang lahat para magkatotoo yung mga pangarap na ito. Pero lagi nating tandaan na bawat aksyon at desisyon natin sa mga gagawin natin ay may kapalit na komplikasyon. Maaring hindi pa natin yon nakikita sa ngayon, subalit siguradong meron tayong maapektuhan. Mga kapuso kabarangay, biyaya ang pagkakaroon ng anak lalo na kung may kakayahan tayong alagaan sila, palakihin ng mabuti at may pag-ibig at ibigay ang kanilang pangangailangan. Kaya nga bago tayo magdala ng sanggol sa mundong ito ay pakiisipin natin ng maraming beses kung may kakayahan na nga ba tayong buhayin sila. Hindi kayang sustentuhan ang pagmamahal na